isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayani. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y closure, nagkakamali sila. Dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will nandoon po ang isang to reverse senador. this very Ang sinasabi ng senador, so yun siguro, galit na galit po siya. At kanya pong binabakbakan yung pagkakalibing kay Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Nung una, pagkakita ko, ako'y nagulat eh. Pinanood ko, pinakinggan ko, ang sabi ng senador, wag daw mapalagay ang mga Marcos na mananatili doon ang bangkay ni Apo Lakay. Ibig sabihin na kapag dumating ang panahon na sila ay mabalik sa pwesto, ay maaari nilang ipahukay yung katawan ni Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Ako ho ay nabigla doon. Sa totoo lang ho, hindi ko alam na yung pala 2016 pa. Akala ko bago lang. Medyo ako po ay nagulat, na high blood ng konti. Napadasal nga ako pagkatapos nun Napanood kasi kailangan kong humiga at mag-isip sapagkat naapektuhan po ako. Ngayon, sa aking pagsisiyasat, yung pala ay 2016 pa. Ngayon, sana, ang pakiusap ko sa senador na yan, sana ay magkaroon ng maliwanag na kapag sila ba ay nanalo, ay gagawin ba nila yun? Tunay ba na ipahuhukay nila ang katawan, ang bangkay ni Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani? Yan ba karapat dapat yan? Siya ay, ang senador na ito ay galit na galit dahil sa martial law victims. Abay ako naguguluhan sapagkat sa pagkakaalam ko po, noong 2013, nagkaroon na ng batas na nagkaroon ng compensation ang gobyerno. Nagkaroon ng batas na panahon ni Noynoy Aquino na sinasabi na babayaran yung mga martial law victims. Ibig sabihin po, nagkaroon na ng areglo. Kasi ganun po yan Pag tumunta na sa korte at dinesisyonan na, naging batas na yan, nagdumaan sa Senado, pinirmahan ng presidente, yan aregluhan na. Alam nyo, sa korte, pag nag-aregluhan na, tapos na. Wala na, tapos na yun. Dapat po sana, ako po umaapila dyan sa senador na yan na tumatakbo ng vice-presidente. Sana po nagbago na yung isip ninyo. Unang-una, yung pong pagkakalibing kay Apo Lakay, yan po desisyon ng Supreme Court.
Hindi po yan desisyon ng sino man. Yan po ay dumaan sa kaso, yan po ay dinesisyonan at pinahintulot ng pinakamataas na hukuman ng Pilipinas. Kaya nakakabigla po kapag halimbawa kayo po ay napunta sa pwesto na at kayo na po ang nandiyan dyan sa kataas-taasan na tinatawag po nating posisyon, wag naman po sana niyong gawin yan. Sapagkat lalabagin niyo po unang-una ang kautusan ng Supreme Court. Pangalawa, nagkaayos na po compensation na nga po Pag sinabi po kasing compensation, binayaran na. Nag-arigluhan na. Hindi naman po siguro makapilipino yung gagawin natin na nananahimik na po ang katawan ni Apo Lakay doon sa libingan ng mga bayani. Magkakaroon pa po ngayon ng issue panibago. Ang sabi pa po ng senador na ito, yung pagkakalibing daw, binuksan pa ang mga sugat. Parang mali po yata yun. Dapat nga po, natapos na. Nagkabayaran na ng compensation, nailibing na si Apo Lakay dito. Ibig pong sabihin, natapos na. Bakit po sa kanyang opinion, lalong nabuksan? Parang hindi ko po maintindihan. Kasi alam niyo, parang hindi na ho ugaling Pilipino yan. Wag po tayong kailangan ang Pilipino ay mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagmahal. Kapag nag-arigluhan na, ayos na dapat. At higit sa lahat, hindi po yan political decision. Yan po ay Supreme Court decision. Judiciary po yan. Hindi po yan executive decision o legislative decision. Yan po ay judiciary. Mga justice po natin ang nagdesisyon dyan. Yun lang po ang aking punto ngayong nag-live ako. Kasi hindi po ako matahimik magmula kaninang umaga. So, totoo lang. Kanina hong nagmi-meeting ako sa mga volunteers ko. Yan ho yung inilabas kong sama ng loob na ito na ba ang politika nating mga Pilipino? Grabe na itong politika na to. Ilang dekada nang namatay si Apo Lakay. Nandun pa tayo sa nandun pa rin po ba tayo? At ang martial law po 50 years ago. Andun pa rin po tayo sa martial law. Bakit po ako po naguguluhan? Kung gusto po natin kasi na umabante ang Pilipinas, dapat po tayo magkapatawaran na. Katulad po nung sa South Africa, may ganyan din po issue doon yung issue ng puti at itim, apartheid ang tawag doon. Yung napakadaming naging kasalanan ng mga puti dito sa mga itim. Nung nanalo na po at lumabas na ng kulungan si Nelson Mandela at nanalo na siya bilang presidente, nagkaroon po sila ng reconciliation. Ibig pong sabihin ay ibinaon na sa limot yung mga dating sugat. Dapat po noong nagtawag ang ating mahal na Pangulong Cory Aquino ng reconciliation, dapat po yan nawala na natapos na nun. Kasi yun po ang ibig sabihin ng reconciliation, we reconcile. Tayo po ay nagbubuklod, tayo po ay muling nagsasama-sama. Wag po sana tayong pangharian ng sobrang politika. Sobrang politika na po yun na mahal na senador. Sumobra po. Ako po'y kumakatok sa inyong pintuan na wag po sana kayong maging ganyan. Wala pong pupuntahan ng bansang Pilipinas kapag kaganyan po tayo sa ang pag-iisip po natin. Nagka-eregluhan na Tsaka kung babalikan po natin ang kasaysayan, hindi po kasalanan ni Presidente Marcos ang martial law. Ang martial law po ay kinakailangan ng mga oras na yun na itatag. Dahil sa parte po ng kasaysayan, kung matatandaan po ninyo, pagkatapos ng World War II, nagkaroon po ng hidwaan ang mga superpower
At yaan po ang Amerika at ang Russia. Sa katunayan nga po, si General Patton. Si General Patton po, yan ang namuno sa mga Allied Forces sa Europe. Ano nangyari dyan? Siya ho ay galit na galit sa Russia dahil communism lahat. Si MacArthur, si General MacArthur na galit naman sa China nung panahon na yan, nung gera sa Korea, na gusto pa niyang gamitin uli ang atomic bomb. Kaya na-disiplina yung dalawang general na yan. Yung magaling na general na yan na nagpanalo ng World War II. Na-disiplina pa yan dahil sa paglaganap ng communism. At nung panahon ho na yan, pagkatapos ng digmaan sa Korea, lumaganap po ang communism, gumapang yan. Nagkaroon po ng mga movement sa Indonesia, hanggang sa Vietnam, hanggang sa pumunta ng Pilipinas. Tayo pong mga Pilipino, tayo po masyado po tayong inibig natin ang American democracy. Galing po tayo sa mga Espanyol na hindi natin naramdaman ang democracy na yon sapagkat tayo na natili sa pamumuno ng mga dayuhan. At nang dumating ang mga Amerikano, nakatikim po tayo na ang ating mga leaders ay nakatikim. Ang mga Pilipino, nakatikim na sila'y maging leader ng bansa. Kaya tayo minahal natin ang American democracy. Dumating ang mga Hapon, hindi natin sila masyadong winelcome kasi gusto natin talaga ng American democracy. At si Presidente Marcos, yun ang pinroteksyonan niya, yung democracy na yun. Dahil lumalaganap yung communism. Kaya po yan naideklara. Sana pag-aralan po natin, lalong-lalo na ang ating mga mahal na kabataan. Huwag po tayong masyadong nagpapapaniwala sa mga kinain na ng politika, ng mga taong kinainan ng politika at ang itinatanim sa puso ninyo ay galit. Hindi po galit ang dapat na itanim sa puso ng kabataan, kundi karunungan, unang-una, at ang kaalaman. At ang kaalaman ho, nakabase ho yan sa kasaysayan. Yung pagdeklara ng martial law, dahil po yun sa paglakas ng communism nung panahon na yan. Dahil gumagapang po yan. Sa buong daigdig po yan. Magkakasabay po yan. Hindi lamang po yan sa Pilipinas, pati sa South America. Nagkaroon din po ng malaking awayan. Cold War po nga ang tawag dyan. Yan po yung nag-aagawan ng teritoryo, ang communism at ang democracy, hindi lang naman po kasi yan dito lang nangyari sa atin. Kaya ngayon bilang leader, kaya nasisisi si Presidente Marcos. Pero kung pepersonalin ho natin, yung galit natin kay Apo Lakay, ay hindi po dapat. Yun po ang tinatawag na executive decision. Decision yun. Kailangan mong desisyonan. Hahayaan mo ba na ang Pilipinas ay makuha ng komunista o hindi? Nung panahon na yun, siguro naman ho, ang majority ng mga Pilipino ay gusto ang democracy. Gusto ang American democracy. Kasi ako, bata pa ako niyan. 3 taon lang ako yan ng martial law. Pero alam ko, sa panahon na yan, hanggang sa naalis ang martial law, nung 80s, alam ko sa panahon na yan, karamihan ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, ay gusto ang American democracy. At hanggang ngayon naman ho, siguro itong mga kabataan na nabubulag o na gugustuhan nila itong mga pagpapaliwanag ng galit o ano, siguro naman kayo
ang gusto nyo rin ay yung democracy. Gusto rin nyo, ayaw din nyo siguro na tayo ay maging komunista. Yan ang dapat po nating tandaan. Ano? Kailangan po balanse po tayo. Huwag po tayong masyadong mapoliticize ng mga kulay-kulay. Ito ako, dilaw ako, pink ako, o pula ako. Hindi po. Namnamin natin yung aral ng kasaysayan. At mula dun sa kasaysayan, magkapatawaran po tayo. Mga mahal kong kabataan, ano? Kung sa totoo lang ho, na-save ni Apulacay ang future ninyo. Dahil kung hindi po siya nagdeklara ng martial law ng panahon na yan, komunista na po tayo. Buti sana kung yung pong pinag-uusapan nating communism ay yung totoong communism. Hindi nga po. Ikinamatay nga po yan ni Che Guevara dahil hindi naman to tunay na communism ang inoffer ng USSR at ng Maoism. Hindi naman Pareho yan na sa una, inakala ni Che Guevara na yan nga yun, pero sa dulo, kinamatay niya din niya. Kasi hindi nga ho yun. Yan naman sana ang maintindihan ninyo na kayong mga kabataan ngayon ay utang na loob nyo yan kay Presidente Marcos kung bakit ngayon kayo ay malaya pa. Huwag po kayong magpabulag sa mga politiko na ginagamit ang issue ng martial law para kayo ay magalit. Dahil sa totoo lang po, nako, alam nyo, isa ho sa pinakamagaling na pangulo yan, si Presidente Marcos. Nagkataon lang na masyado siyang napolitika at siguro kung nagkaroon man ng mga pagkakamali, ganun ho talaga walang taong perpekto. Pero sa usapin ng martial law, tandaan po ninyo, kailangan yon nung panahon na yon. Kailangan gawin. Kailangan niyang ideklara para proteksyonan ang democracy ng Pilipinas. Dahil napakalakas na po ng communism nung panahon na yun. Alam nyo, na nung isang araw, pinanonood ko lang yung speech ni Reagan, ni Ronald Reagan. Si Ronald Reagan mismo ang nagsabi. Noong mga panahon na yan, talagang ang Amerika, kaya nga tinalo ni Ronald Reagan si Jimmy Carter sa eleksyon. Hindi na nakapag-re-elect si Jimmy Carter dahil nung panahon na yan, masyado nang malakas ang communism. Itong si Jimmy Carter, relax lang. Walang sinasabi kundi negotiation, peace, lahat. So sinasabi ni Ronald Reagan, hindi pwede. Hindi mag-i-exist ang Amerika kapag hindi tayo tumindig at lumaban. Yan ho yan ho yung era na yon, mga mahal kong kababayan. Wag ho natin husgahan ang isang era na wala naman tayo doon. Kung gusto nyo husgahan yung era na yon, pag-aralan po ninyo kung ano yung nangyayari nung panahon na yon. Wag ho yung naikwento lang sa inyo na nagkaroon ng mga martial law abuse, galit na po kayo. At tandaan po ninyo, kung sino man po yung mga naging biktima ng martial law, pagdasal po natin sila. Na siyempre, kung meron man po dyan na walang kasalanan at imposibleng wala naman, siguradong ako naman naniniwala na kung may nagkamali man dyan, ganun ho talaga baka napasama ka sa ibang grupo o napasama ka sa ibang barkada. Ganun ho talaga. Tsaka kung meron man hong nagkamali na mga militar nun o mga pulis, hindi naman ho ibig sabihin yung kasalanan ni Juan kasalanan din ni Pedro. Hindi ho ba? Hindi naman ho siguro lahat na lang nung panahon na yon puro pagkakamali ng militar at pulis. Siguro din naman ho may pagkakamali din yung mga rebelde, yung mga aktivista. Siguro naman ho, dahil alam nyo pagka ganyan na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at nag-umpisa ang gulo, lahat ho dyan may kasalanan na.
Hindi ho yan po pwedeng isa lang ang may kasalanan. Gulo yan eh. Lalo na pag gera. Sa gera ho, kaya nga ho nagkakaroon ng may mga Geneva Convention. Dahil pag gera ho talaga, nawawala na sa sariling kaisipan ng tao. Kaya ho dapat iwasan yan. Kaya ho dapat tayo, tanggalin na natin yung mga galit sa puso natin. Kung may pagkakataon na magkasundo na tayo, magkaisa, gawin po natin. Huwag natin gawing political issue. Wag po, wag. Ako din po yung nakikiusap sa mga holy man, sa mga nagsasabi na sila po ay tao ng Panginoon Diyos. Dapat po, healing. Healing ang binibigay natin sa kapwa natin. Healing ang itinuturo natin. Hindi po hate. Wala pong pupuntahan ang hate, ang galit. Wala. Yan lang po ang ko. Pasensya na ho kayo, baka humahaba na. Gusto ko lang magkwento sa inyo ng konti kong nalalaman patungkol dyan sa era na yan, sa panahon na yan. Na tayo po 2021 na. Ang pinag-uusapan po natin 1972. Wow! Diyos ko naman. Kung sa loob ng 5 dekada, hindi pa ho tayo makapagpatawad, wow, hopeless po tayo. Wala na po tayong pag-asa. Kailangan po move on tayo. At ang kasaysayan po ng Pilipinas ay hindi po yan nag-umpisa noong 1972. Ang kasaysayan po natin ay nag-umpisa pa ho yan wala pang Espanyol dito. Kaya po sana nakikiusap po ako dito sa senador na ito. Alam mo naman kung sino ka Nakikiusap ako sa iyo, sir. Ang dapat po sa atin, healing, sir. Healing po ang kailangan ng taong bayan. Maka-move on po tayo. Kailangan po natin maka-move on, sir. Kailangan na po natin makahakbang forward. Yung pagkakalibing po kay Presidente Marcos at yung pagkakabayad po ng compensation, dapat po yun natapos na. Tapos na po tayo doon. Huwag na po tayong nakahakbang na tayo ng isa. Gusto nyo naman ipahukay. Di pag pinahukay nyo po yan, 3 hakbang pabalik po yan. Huwag po ganon. Sana ito pong 2021 neto, at pagdating po sana ng maliwanagan din po kayo, sana maipaliwanag din nyo po yan. Nagbago na din po sana yung isip ninyo na gawin yan. Ano po yan tinik po yan sa ating mga Pilipino. Tinik. Napakalaking tinik po niyan, sir. Yan lang po ang po sa inyo. Maraming salamat po. At ako po ibabati lang sa mga taong nanood. Medyo from Tawi-Tawi. Meron ding si Leonor. Si Cecil. Si Ma'am Cecil. Si Marilu, kamusta po kayo? Si Karima, kamusta po? Maraming salamat po. Si Wenny Mendoza, salamat sa pagpanood mo. Shout out kay Hajida, kay Mariam, kay Minerva, kay Mikael. Shout out po sa inyo. Kay Naski, sa inyo pong lahat. Kay Risa, Kidlat, ako. Medyo maliwanag masyado yan. Kay Rauf, kay Darwin, sa inyo pong lahat. Magandang gabi po. Hindi ko na po kukunin lang inyong from Dubai. Johara, Joy. Dami akong barkada dyan si Dubai. Hindi na ako nakabalik sa Dubai. Pasensya na kayo mga tolls. Si Ligaya. Napakagandang pangalan naman yan. Ligaya. Kay Charo. Mabuhay po, Ma'am Charo. Kay Joel Agustin. Kay Crisanto Morena, Suk, ayun, galing Middle East, sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po kahit konti ako po nakapag-sharing sa inyo ng konti ko pong kaalaman, ng konti sa kasaysayan natin. Sana po, yan po ang aking pakiusap sa inyo, mga kababayan ko. Ano po tayo? Healing po tayo. Lagi po tayo doon sana pupunta. Yung sitwasyon po natin ngayon dito sa bayan natin
Wala po tayong pupuntahan kung ganyan po tayo. Kung ating ang mga pinuno, sila mismo mag-uumpisa ng galit. Nako, wag mong ganun. Ang taong nalibing na, wag na po natin pang pinag-iisipan na hukayin pa. Nako, hindi po natin yung kaugalian. Respetuhin ho natin yun. Opo, nailibing na po Matahimik na, kaya nga po rest in peace. Rest in peace na po yung tao. Maraming salamat po. Hanggang dyan, ano lang po sa inyo. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullah. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Good night po. Maraming salamat po sa nanood na 6.8. Salamat po sa inyo. At sa mga nagpadala po ng stars na 1,485. 6.9 na po pala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po. Mabuhay.